alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang tunay na pagkatao ni Maria Ozawa. Maria Ozawa. Si Maria Ozawa, Japanese, Xiaozi Maria, Hepburn, Ozawa Maria, ipinanganak noong ika-8 ng Enero taong 1986, ay isang modelong Hapones at dating artistang pornograpikong pelikula ng Canadian at Japanese na ninuno. Sa unang bahagi ng kanyang karera bilang isang modelo, ginamit din niya ang pangalang Mayabi, Japanese, Mayabi, Maria Ozawa. Xiaozi Maria Ozawa noong 2007 ipinanganak ika-8 ng Enero taong 1986, edad 38, Hokkaido, Japan. Ibang pangalan Mayabi, Mayabi, mga taon na aktibo 2002 hanggang 2014, taas 1.62 na metro, 5 feet 4 na in, talambuhay 1986 hanggang 2002, maagang buhay. Si Ozawa ay ipinanganak sa Hokkaido, Japan, ang kanyang ina ay Japanese at ang kanyang ama ay French-Canadian. Nagtapos si Ozawa sa Christian Academy sa Japan at iginiit na mas mataas ang kakayahan niyang magbasa at magsulat ng Ingles kaysa sa Japanese. Si Ozawa ay naglaro ng ice hockey araw-araw at madalas kumanta ng karaoke pagkatapos ng mga klase. Ipinahayag niya na naging aktibo siya sa pakikipagtalik sa edad na 13. Noong 2002, noong siya ay 16, nagdebo si Ozawa sa isang 30-segundong Japanese TV commercial para sa Dars Chocolate kasama ang Japanese pop duo na Kinky Kids. Itinatampok si Ozawa na nagbabahagi ng tsokolate sa isa sa dalawang mga awit habang palihim na magkahawak kamay sa isa pa. 2005 hanggang 2007, pagsisimula ng karera na tuklasan ni Ozawa ang mga adult video, Avenue, sa pamamagitan ng panonood ng mga sex tape na hiniram niya sa kapatid ng isang kaibigan. Hindi tulad ng karamihan sa mga artista ng Avenue, si Ozawa ay hindi na-scout. Ipinakilala siya sa industriya ng isang kaibigan na lumabas sa mga Avenue. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagmomodelo noong Hunyo taong 2005 sa ilalim ng pangalang Mayabi para sa pornograpikong site na shirouto-tn.com, na nagresulta sa ilang hanay ng mga litrato at isang maikling hardcore gonzo na video na inilabas sa mga format na CDR at DVD-R. Siya ay pinirmahan noon ng S1 No. 1 Style, isang Avenue studio na gumagawa ng hardcore pornography. Noong ika-7 ng Oktubre taong 2005, nag-premiere siya bilang Maria Ozawa sa video na New Face No. 1 Style, Zinren X Girimoza Nanba 1 Sutairo, sa direksyon ni Hideto Aki. Naalala ni Ozawa na siya ay labis na kinabahan sa paggawa ng pelikula ng kanyang unang Avenue na hindi niya matingnan sa muka ang kanyang co-star. Sa S1, kasunod na lumabas si Ozawa sa isang orihinal na video bawat buwan hanggang Pebrero taong 2007, siya ay kasangkot sa ilang mga S1 compilation video kabilang ang pagpasok ng kumpanya sa 2006 Avenue Open, isang kompetisyon sa pagitan ng Japanese Avenue Studios para sa pinakamahusay na nagbebenta ng video. Nanalo ang S1 video na Hyper Barely There Mosaic, Hypergirigiri Mosaiko, na nagtatampok kay Ozawa kasama ng iba pang mga Avenue idol na sina Sora Aoi, Yuwa Aida, Yuma Asami, at Hanoka, kasama ang maikling preview para kay Rin Aoki. Noong unang bahagi ng 2007, si Ozawa, kasama sina Rin Suzuka, Reina Matsushima at Rin Aoki, ay umalis sa S1 na may diin sa glamour sa isang bagong startup na kumpanya, DAS, na nagtatampok ng mga graphic na eksena ng cream pie at simulate na panggagahasa. Noong ika-25 ng Abril taong 2007, inilabas ng DAS ang kanilang mga unang video, kasama si Ozawa na pinagbibidahan ng Beautiful Year Asian News anchor Maria Ozawa Desirang Nakadashi Rape. Sa pagtatapos ng 2007, pumirma siya, hindi eksklusibo, sa Attackers, Attackazu, isang itinatag na Avenue studio na dalubhasa sa thematic rape pornography. Si Ozawa ay lumabas din sa mga pelikulang V-Cinema, isang photo book,
at ilang mga glamour, graver, na video. Noong 2007, ginampanan niya ang karakter na si Anita, sa isang sikat na Japanese TV drama, Tokume Kakaricho Tedano Hatashi, Taming Shizang Jieren, sa TV Asahi. Siya rin ay nasa isang 2007 episode ng Japanese variety show na Megami no Hatena, The Goddess of What Is That, sa Nihon TV bilang bahagi ng isang serye na may mga artistang Avenue na nagsasabi kung bakit sila pumasok sa Avenue work. Lumabas din siya sa Japanese MTV kasama ang hip-hop artist na si Sima at sa 2007 music video na Summertime in the DSC kasama ang Yokohama hip-hop group na DS455. Mapapanood si Ozawa noong 2007 na 2 beses na gumaganap sa Shinjuku striptease bar na Shinjuku New Art. Kumuha siya ng mga dance lessons para maghanda pero kinakabahan pa rin siya. Sumayaw siya sa iba't ibang damit, kabilang ang pagpapakita bilang isang belly dancer, isang geisha at isang cowgirl. 3 video ang inilabas ng kanyang pagganap at isang panayam sa likod ng mga eksena. 2008 hanggang 2009, pagtaas sa katanyagan noong Hunyo taong 2008, muling binago ni Ozawa ang mga studio, pumirma sa isang maliit na studio, si Ranmaru na naglabas ng kanyang unang video sa kanila noong 19 ng Hulyo taong 2008, si Ranmaru, kasama ang mga naunang studio ni Ozawa, S1, Das at Attackers, ay bahagi lahat ng pinakamalaking grupo ng mga kumpanya ng Avenue sa Japan, ang Hokuto Corporation. Noong Agosto taong 2008, gumanap si Ozawa sa kanyang unang mainstream na pelikula, Invitation Only, na binanggit bilang Taiwan's first ever slasher horror. Ang pelikula ay ginawa ng Three Dots Entertainment sa Taipei, Taiwan at mga co-star na si Julian Chu. Si Ozawa ay gumaganap bilang isang supermodel, pareho siyang nagsasalita ng English at Japanese. Ang profesionalismo ni Ozawa ay humanga sa kanyang mga katrabaho at ang kanyang papel ay pinalawak upang isama ang karagdagang mga eksena. Nag-photoshoot din si Ozawa para sa Taiwanese version ng FHM noong Mayo taong 2009. Sinundan ni Ozawa ang kanyang karanasan sa Shinjuku sa pamamagitan ng pagbibida sa isang cabaret show, Tokyo Nights, sa Grand Lisboa Hotel sa Macau mula ika-16 ng Agosto hanggang ika-6 ng Setyembre taong 2008, na nagtampok din ng ilang iba pang mga Japanese performer. Ang Tokyo Nights ay nakatanggap ng magkakaibang mga pagsusuri. Ang mga material na pangpromosyon ay nagpapakita sa kanya ng isang pansamantalang tattoo. Ang XVN ay nag-advertise noong Setyembre taong 2008 tungkol kay Maria Ozawa na lumalabas sa kanyang unang uncensored na mga pelikula na walang mosaic pixelation na ginamit upang takpan ang mga ari sa karaniwang Japanese porn. 4 na uncensored na 45 minutong video ni Ozawa at isang solong lalaking aktor ang inilabas online sa XVN noong Setyembre taong 2008. Ang material mula sa unang 2 video ay na-edit para sa isang 70 minutong DVD, Tora Tora Platinum Volume, 49 na Maria Ozawa, ika-1 ng Oktubre taong 2008, at ang pangalawang 2 video ay pinagsama bilang Tora Tora Platinum Volume, 52 Maria Ozawa, ika-17 ng Nobyembre taong 2008. Ang mga hindi nagamit na clip ay pinagsama at naipublish sa ilalim ng Tora Tora Platinum Volume, 55 Maria Ozawa, ika-23 ng Nobyembre taong 2008. Gayunpaman, sa kalaunan ay ipinahayag na ang 2 maliit na kilalang pantasya na may temang uncensored na mga pamagat ay nauna sa mga clip ng XVN. Ang una, wala na ngayong naiprint, ay pinamagatang kung si Maria Ozawa ay isang bubble princess, ika-15 ng Desyembre taong 2006. Ang pangalawa ay isang parody ng anime, manga Death Note na pinamagatang Mid Note, ika-15 ng Desyembre taong 2006. Ayon sa isang ulat ng balita noong Setyembre taong 2009, ang production house na Maxima Pictures ay hinihila ang mga kinakailangang string upang mapalabas si Ozawa sa isang Indonesian comedy film na pinamagatang Mingkulek Mayabi, Kidnapang Mayabi, na binalak na ipalabas sa katapusan ng 2009, bagamat ang mga patalastas sa wikang Indonesian na tumatawag sa mga Muslim na tagahanga ni Ozawa sa kabanolan at nagtatampok kay Ozawa sa jilbab, Indonesian
Indonesian hijab, ay inilabas sa mga okasyon ng Ramadan at Eid ul-Fitr. Kinundena ng Indonesian Ulema Council ang mga pagsisikap para sa pelikula. Isang protesta ang ginanap at kinansela ng producer ng pelikula ang planong paglalakbay ni Ozawa sa Indonesia para sa paggawa ng pelikula. Kinailangang baguhin ang balangkas ng pelikula at ang mga eksena ni Ozawa ay kinukunan lahat sa Tokyo. Ang Mingkulek Mayabi ay kalaunan ay inilabas sa Indonesia noong Mayo taong 2010. Noong Nobyembre taong 2009, iniulat ng mga artikulo sa Weekly Playboy at The Tokyo Reporter na nakarehistro si Ozawa sa Delivery Health Club na Tiger's Hole, Tora Noana, sa Shibuya Ward. Binanggit din nila ang posibilidad na ang kanyang litrato at profile sa site ng club ay nakaset up para lamang sa publisidad para sa 2009 Avenue Grand Prix. Tatlong studio, Das, Moody's, at Video Group, lahat ng mga napiling video na pinagbibidahan ni Ozawa bilang kanilang mga entry sa paligsahan. Ang Das compilation The Queen of Das won the Best Violence Video Award and the video group entry Oral Venus took one of the special awards in the Featured Actress Video category. Noong Enero taong 2009, bumalik si Ozawa sa Das upang i-film ang Shemale Orgy Gangbang Rape, kasama ang tatlong transsexual na artistang Hapones na transsexual na artista sa Marso taong 2009. Video halimaw paglunok ng ecstasy Maria Ozawa, para sa SOD, ang kanyang huling pang-adultong video noong 2010, Queen of Bakaki, Nakadashi, Gang Rape, SNU, April 1, 2010 ay inilabas ng Dragon Cross noong ika-1 ng Abril taong 2010. Sa isang panayam mula 2015, sinabi ni Ozawa sa mga mamamahayag na huminto siya sa industriya ng Avenue 5 taon na ang nakaraan upang ituloy ang kanyang mga layunin. Nagkaroon ako ng pangarap at gusto kong gawin ito, gusto kong baguhin ang aking karera. Sinabi rin niya na umaasa siyang malampasan ang stigma na nauugnay sa kanyang Avenue career. 2010s, Asian celebrity noong Nobyembre taong 2011, kasama ni Ozawa si Asami at Avenue actress Hero Ain sa science fiction ni Naoyuki Tomomatsu na V-Cinema release na Kare Naru Erogamike no Ichizoku, Shinso Riho wa Denki Shitsuji no Yumi o Miruka, na inilabas din na may mga subtitle na Ingles bilang Eret Ibot. Siya rin ay nakast sa bida na papel para sa erotikong horror na V-Cinema na Tampok na Tokyo Species na inilabas sa DVD noong Pebrero taong 2012. Noong Oktubre taong 2012, inihayag na ang Ozawa ay nagplano na makisali sa mainland China entertainment market sa isang full-time na batayan at dapat pumirma sa kumpanya ng media na Beijing Tuopu Leyin. Bumisita si Ozawa sa Pilipinas noong Abril taong 2015 at naging panauhin sa Manila radio show, ang Magic 89.9, Boys Night Out. Sa isang panayam pagkatapos ng palabas, sinabi ni Ozawa na mayroon siyang ahente na kumakatawan sa kanya sa Pilipinas at interesadong lumabas sa isang mainstream na pelikula doon. Siya rin ang June 2015 cover girl para sa FHM Philippines magazine. Bumalik si Ozawa sa Maynila noong Hunyo taong 2015 para sa isang autograph session para sa FHM sa Resorts World Manila. Inanunsyo din niya na makakasama niya ang Filipino actor na si Robin Padilla sa isang horror action na pelikulang Nilalang na magsisimulang mag-shooting noong Agosto taong 2015. Ang pelikula ay nakatakdang ipalabas sa 2015 Metro Manila Film Festival, na binawi ni Padilla at pinalitan ni Cesar Montano. Kasama rin sa pelikula sina Yam Concepcion at Meg Imperial. Sinabi ni Ozawa na sinadya niyang kumuha ng mga aralin sa pag-arte at matuto ng ilang Tagalog para sa pelikula. Naglakbay muli si Ozawa sa Pilipinas noong Hulyo taong 2015 para sa FHM Philippines sa kanilang 100 Sexiest Women in the World 2015 party. Natapos si Ozawa sa ika-16 na pwesto pagkatapos ng nagwaging Jenilyn Mercado at ang VIP event noong ika-11 ng Hulyo sa SMX Convention Gitna. Ang Summit Media, ang publisher ng FHM, ay naglabas ng grabber book ni Ozawa kasama si Andrea Torres. Si Ozawa ay isang negosyante at nagpapatakbo ng maraming negosyo sa Japan at Pilipinas.
Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaengganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update, i-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko, at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas, at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba?